Shalom, shalom sa inyong lahat. Another Sunday, another pagkakataon na mapagbulay-bulayan natin ng salita ng Panginoon sa mga kapatid ko dyan sa pananampalataya at sa lahat na ngayon ay nagsisik na makilala pa ang Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. I welcome you sa video na ito. Bago nga ang lahat, let's start ang gawain natin na ito through prayer. Let's bow our head, close our eyes, and seek for the presence of God. Urabakanda yashibahinda, kundarabahin, shibabarabakandarabasendarabay. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Oba Father, salamat muli Panginoon for this another day, another blessing. Araw ito Panginoon ng iyong banal na Sabat, Sunday Panginoon, kapahingang ibinigay mo sa amin, physically and spiritually. Salamat muli Panginoon sa pagkakataon na ito na muli mo kami Panginoon papakainin Panginoon ng spiritual words, ng mga revelation na mula sa iyo. But Father, bago nga lahat, niyukod namin sa iyo lahat ng aming pagkakasala sapagkat ikaw may sabi, sapagkat ikay banal at magpakabanal kami Panginoon. Patawarin mo po kami Panginoon, sanctify us with the blood of Lord Jesus. And we pray Panginoon, patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu. At sa aking ang buhay Panginoon, salamat. Patuloy mo lamang po ako ilagay Panginoon sa likuran ng iyong krus Panginoon. Maging ako ituruan mo. Ikaw ang siyang marinig ng lahat. Ikaw ang magturo at mangusap sa bawat isa Panginoon. I pray anointing Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa. Pahiramin mo kami ng katwiran, karunungan, kakayahan na maintindihan Panginoon ang iyong mga salita. Sapagkat ito'y buhay, makapangyarihan at banal Panginoon. Ama, salamat muli sa iyong lahat ng luwalhati. Papurit pa salamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. May revelation sa akin ng Panginoon ngayon. Alam na natin lahat na ang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay kilala ang Panginoong Hesus sa pangalang yan. J-E-S-U-S. Kahit ang mga ibang sekta na may ibang version ng Jesus nila is yun din ang pagkaka-spell nila into the Hebrew word Yeshua. Pero ano nga ba ang itsura ng Panginoong Hesus? Mahaba ba talaga ang buhok niya? Kulot ba? Blue eyes ba siya? European ba siya? Mapupungay ba ang mata? Red lips? Matangos ang ilong? Matangkad? Ano kaya ang physical appearance ng Panginoong Hesus? Or Middle Eastern? Kasi Hudyo siya, di ba? Nagkatawang lupa. Di malamang kamukha niya yung mga tao sa Israel. Siya ba yung nakikita natin ng kinamulatan natin sa TV, sa movies? Yung mahaba ang buhok? Ano kaya? Pero meron, kung nababasa nyo sa Bible, meron description kung ano ang kanyang itsura. Basahin ko po. Sa Book of Revelation, chapter 1, verse 13 to 16. Una po sa Tagalog, and then I will read it sa King James Version sa English. Ito po, sa Revelation po kasi nagpakita ang Panginoong Hesus kay Juan. Sabi po sa verse 13, at sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa. Yung sa anak ng tao is tulad po yan doon sa Son of Man. Big po sabihin yun yung sa Daniel 7:13 mamaya po yun. Basahin ko po ulit. At sa gitna ng kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao
na may suot ng damit hanggang sa paa. Mahaba ang robe niya hanggang sa paa. At may bigkis ng dibdib ng isang pamigkis na ginto. Meron siyang golden sash. Meron siyang damit na puti, mahaba hanggang paa. At meron siyang golden sash. Sabi rito. At may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na ginto. 14. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. Yung kanyang ulo, yung kanyang buhok, kasing puti ng balahibo ng tupa. White. White as the wool of sheep. Ganun po ang buhok niya. Nung nilarawan din nung makita siya ni Juan, ni John. Balahibong maputi ng tupa at gaya ng niebe. White as wool of sheep and white as snow. Ganun po siya kaputi. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Yung mata niya, nagniningas na gaya ng apoy. Hindi siya kulay blue, hindi siya kulay green, hindi siya kulay black. Yung mata niya, nagniningas na tulad ng isang apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tangsong binuli. Yung mga paa niya, sa English, is like a fine brass. Kulay tanso. Siguro may sandalyas or na binuli, na forge sa English. Gaya ng dinalisan ng isang lutuang bakal. And then, sumunod po is, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Yung voice niya, ang boses niya, sa English po, sound of a many waters. Yung boses niya is tulad ng lagaslas ng maraming tubig. Parang lagaslas ng ilog, lagaslas ng dagat. At ang kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. May hawak siyang 7 bituin. At ang kanyang bibig at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang muka ay gaya ng araw na sumisikat na matindi. Sa kanyang bibig na mayroong lumalabas daw na espada na may 2-edged sword. Sa English po is, out of his mouth went a sharp 2-edged sword. Lumalabas. Nasa bibig niya yung 2-edged sword. At yung mukha niya ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Kita niyo po. Hindi siya yung tulad sa mga nakikita niyo sa movies na blonde hair or black hair na medyo kulot, na matangos ang ilong, blue eyes, green eyes, European, or white Jesus na sinasabi ng iba. Nandito po kung paano inilarawan ni Juan nang makita niya ang Panginoong Hesus. Nakadamit siya ng white hanggang talampakan. Meron siyang pamigkis sa dibdib, may sash na kulay gold. Yung buhok niya is mapuputi na tulad sa balahibo ng tupa at niebe. Yung mga mata niya is nagniningas na tulad ng apoy. Yung paa niya is like sa Tagalog is tansong binuli. And then yung sa bibig niya may lumalabas na 2-edged sword.
Yung mukha niya, nagniningas na parang araw. Parang sumisikat na matinding araw. Son of Man. Kung makikita niyo po yun, kanina nabasa ko po. Sa verse 13, sa gitna ng kandilero ay may isang anak ng tao. Sa Daniel 7:13 po kasi sa Book of Daniel, sa propesya ni Daniel, sabi niya ron, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven. Yung coming of the Son of Man. Ito po yun. Ano sinisimbolize ng robe at ng sash? Yung white robe, yung damit niya ng puti hanggang sa talampakan, at yung sash. Simbolo nun is yung priestly and kingly authority. Yung pagiging ano niya sa atin, pagiging priestly, pamumuno niya sa atin, yung pagiging hari niya sa atin. Yung white hair, sinisimbolize nun is yung wisdom and purity. Fiery eyes, yung eyes na nagniningas. Yung judgment niya and knowledge. Feet of glowing bronze, ibig sabihin nun, power, stability. Voice of rushing waters, ibig sabihin nun, power and majesty, authority. 7 stars, yung hawak niya na 7 stars, ibig sabihin po nun yun yung 7 angels o yung messenger sa end times. And yung sword from his mouth, the power of his word. Diba sinasabi natin ang salita ng Diyos ay tulad ng sword, two-edged sword na tumutusok sa puso. And yung face shining like the sun, divine glory niya. Kasi yung countenance niya, sa English countenance eh. And his countenance was as the sun shined in his strength. Matindi yung glory, yung mukha niya is nag-glow talaga, tulad ng matinding pagsikat ng araw. Di ba pag tumitingin ka sa araw, hindi mo mamulat yung mata, nahihirapan ka na ano pa kaya yung glory ng mukha niya. Kaya, kung sasabihin ng mga iba dyan, ganito mukha ng Panginoon. Kulot-kulot, pogi, maputi. Tulad sa mga movie, hindi po. Hindi po yan yung totoong itsura ng Panginoong Hesus. Kung magkakaroon po kayo ng time, basahin niyo po ay yung Revelation chapter 1, verse 13 to 16. Meron din po sa Matthew chapter 24, verse 23 to 27. Sabi dun, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo at nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. May mamag-aaya sa iyo. Sabi, nandito ang Kristo. Sabi sa 23, Huwag daw kayong maniwala sapagkat hindi yun ang totoong Panginoon. Sabi sa 24, sa Matthew 24:24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Gagawa sila ng mga kamangamanghang tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang na ng Diyos. May lalabas ng mga bulaang Kristo.
They will proclaim na, I am the Son. Ako yung Kristo sa panahon na ito. Kita nyo naman siguro kahit kung makita nyo sa Facebook, sa YouTube, ang dami nagpro-proclaim sa bawat bansa. Kahit nga di sa Pilipinas may nagpo-proclaim na sila ang Kristo. Mga kulto, di ba? Huwag tayong maniniwala. Sapagkat hindi sila ang Panginoong Hesus. Sa 25, ngayon pa lamang ay binabalaan ko na kayo. He's giving a warning. Si Jesus, nagsabi niya, ngayon pa lang binabalaan ko na kayo. Kasi, kung babalikan niyo sa 24, kahit yung mga hinirang na niya, susubukan ng kaaway na maligaw Sa 26, sa Matthew 24, chapter 24-26, sabi doon, kaya't kung may nagsabi sa inyo, narito siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. O kaya'y narito siya sa silid, huwag kayong maniwala. Pag may nagsabi sa inyo, o nandun siya sa wilderness, nasa gubat, o nandun siya sa kwarto, huwag kayong maniwala. Makikita nyo minsan sa balita, uy, may nakita silang Panginoong Hesus nasa saging. Mark, kamukha ng itsura niya, nasa puno ng saging. Lalagyan nila ng kandila. Tapos yung iba, makikita nyo sa mga balita, nasa pader. Naghugis mukha lang, mahabang buhok. Lalagyan nila ng kandila. Dadasalan pa nila. Hindi yun ang Panginoong Hesus. Huwag kayong maniwala na sabi nila, nandun ang Panginoong Hesus. Nandun yung mukha niya. O nandun yung ulap. Yung ulap nagkurting mukha, tapos may mahabang buhok. Hindi yun ang Panginoong Hesus. Kasi susubukan ng kaaway na kayo ay maligaw. Huwag kayong maniniwala. Sapagkat hindi yan ang mukha ng Panginoong Hesus. Wala siya sa puno ng saging. Wala siya sa pader. Wala siya sa ulap na nagkorting mukha. Niluloko lang kayo ng kaaway. Gawayan ng kaaway. Gawayan ni Satanas upang malito kayo. Sa 27, sapagkat kung paanong ang kidlat ay nakikita mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang pagparito ng Panginoong Hesus sa second coming niya is like a thunder. Sa English is it's like a lightning. Hindi lang siya pupunta sa isang silid, hindi lang siya pupunta sa isang ilang. Lahat tayo makakakita ng sabay-sabay sa pagpunta niya. Hindi siya yung sa movie, hindi yan ang mukha ng Panginoong Hesus. Hindi siya yung mga nade-drawing natin. Nakikita niyo yung drawing, hindi siya yan. Hindi siya yung mga nababalita mo diyan sa Pilipinas lang. May naghuhugis mukha sa saging, may naghuhugis ng mukha sa isang pader na nilalagyan ng kandila. Hindi yan ang Panginoong Hesus. Kung gusto niyo malaman kung ano talaga itsura ng Panginoong Hesus, basahin niyo ang Revelation chapter 1, 13-16. Siya'y nakaputing damit, mayroong bigkis sa dibdib na kulay ginto, mapuputi ang buhok tulad ng kasing puti ng balahibo ng tupa at ng niebe, nagniningas ang mata na tulad ng apoy. Sa bibig niya ay lumalabas ang espada na may dalawang talim sa magkabilaang gilid, which is yung word niya yun. At ang kanyang muka ay nagniningas tulad ng araw, na matinding sikat ng araw. Huwag po tayong paloko sa mga nagkiklaim na Kristo sila, dahil hindi yan ang mukha ng Panginoong Hesus. Huwag tayong pupunta pag inaaya tayo ng ibang tao na sabi nila, nakita nila ang mukha ng Panginoon na nasa pader o nasa sagingan. Dahil hindi po yan ang mukha ng Panginoong Hesus. Maging mapagmatsyag po tayo. Dahil maraming Kristo nagbubulaan sa labas. Maraming ginagamit ng kaaway. Ginagamit nila ang kanilang
pagsisinungaling upang marami ang maligaw. Iisa lamang ang Panginoong Hesus. At kung babatayan natin kung paano siya nakita ni Juan, ito po yung magiging itsura niya. At sa sobrang liwanag, yung glory ng mukha niya, hindi mo siya makikita, halos hindi mo siya maaninag. Kasi kung yung araw nga, hindi natin kayang tignan na nakabukas ang mata, ano pa kaya yung glory ng Panginoon? Kasi sa glory niya pa lang, sa langit walang araw. Dahil yung glory niya, yun ang nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Ngayon po, at alam niyo na kung anong itsura ng Panginoong Hesus. Siguro naman, hindi na kayo madadaya ng iba na pag sinabi nila, ito ang Panginoong Hesus, yung nasa TV, o yung nasa pader, o yung nasa sagingan. Hindi. Pag sinabi nila, ano pala ang mukha ng Panginoong Hesus? Sabihin nyo na lang po, nasa Revelation chapter 1, verse 13 to 16. Nandoon kung paano siya nakita ni Juan, kung anong itsura niya. Ngayon po, alam ko nangusap sa inyo ang Panginoong Hesus. Bago nga matapos ang lahat, tayo muna yumukod mula ulit at manalangin. Oba Father, salamat muli Panginoon sa pagkakataon na ito na muli ka nangusap sa amin. Hindi mo kaming nahayaan Panginoon na maloko ng ibang tao na nagpapakilalang Kristo, mga bulaang Kristo na nasa labas Panginoon, na kiniklaim nila na sila ang Mesiyas, Panginoon. Aba, Father, ilayo mo kami, Panginoon, sa mga taong ito. At sa mga ginagamit ng kaaway, Panginoon, na nag-aaya, Panginoon, na nasabi nila, nakikita nila ang mukha ng Panginoong Hesus kung saan lugar, sa mga sagingan o sa mga pader, o kung saan man, kanila pa, Panginoon, nilalatagan ng kandila at sinasamba at dinadasalan. Ama, huwag mong hayaan na kami maloko ng mga taong ito na ginagamit ng kaaway, sapagkat hindi itong iyong mukha, Panginoon. Ang mukha mo, Panginoon, ay nagliliwanag, nagniningas, tulad ng isang matinding sikat ng araw, Panginoon. Ang iyong mata, Panginoon, ay nagniningas tulad ng apoy nga, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na balang araw, Panginoon, na mararanasan namin, Panginoon, na kaming nananampalataya, Panginoon, ay mararanasan namin, makikita nga namin, Panginoon, ang iyong glory, Panginoon, diyan sa langit, Panginoon. Aba, Father, salamat muli, Panginoon, sa mga tinuro mo sa araw na ito. Hindi kami dapat magpaloko, Panginoon, sa mga bulaang Kristo na puno ng kasinungalingan, Panginoon, at sa mga ginagamit ng kaaway, na siya lang nagsasabi na nakita nila ang Kristo. Sapagkat pinakita mo nga, Panginoon, kay Juan at sa iyong salita, Panginoon, sa Revelation 1, Panginoon, 13 to 16, kung ano nga, Panginoon, kung ano nga yung itsura nga, Panginoon. Aba, Father, salamat muli sa pagkakataon na ito, Panginoon. Yung mga salita, patuloy mo, panatilihin mo, Panginoon, sa aming puso, na manatili ito, Panginoon, matabang lupa, na itinanong ng salita, ay Panginoon, ay musbong, tumubo, mamunga, aming may sa pamuhay, at may bahagi namin, Panginoon, sa aming kapwa. Aba, Father, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and amen. I love you, Abba Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Salamat po sa inyong pakikinig kung humabot kayo hanggang sa dulo ng video na ito. Salamat po muli and enjoy nyo lang ang araw na ito ng Sunday. At shalom, 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 shalom sa inyong lahat. God bless you. God bless you all. Bye-bye.